Hi guys, Jomak here. Sa video na to, pag-uusapan natin is about mining rig maintenance. So, kadalasan kasi yung mga naging video ko, lalo na nung bull run, is more on magkano yung kitaan, ano yung mga specs, ano yung mga kailangan mo malaman bago ka mag-start. And isa sa mga na-mention ko that time is kailangan meron kang expertise or paano meron ka ng background knowledge sa mga computers bago ka pumasok sa mundo ng crypto mining. And with that being said, ayun nga, isa sa pinaka magiging concern mo kapag nagmimina ka is yung mining rig maintenance. Katulad nitong rig na nasa akin ngayon, tina-troubleshoot ko siya kasi out of the 10 cards na nandito sa rig na to, 5 yan, tapos may 5 pa isang dito. Ang setup niya kasi is dalawang rack, magkapatong ito sa kato, para malaki yung space. Bakit kailangan malaki yung space, Joma? Kasi para mas malamig yung takbo ng GPUs. So nakikita nyo naman, tri-fan sila lahat, and malalaki yung cooler, tapos RTX 3070 ito. This one is currently being deployed sa, I believe, sa factory area ng client ko. So, kung sino ka man, alam mo na kung sino ka. Alright. But anyways, going back do sa sinasabi ko, mining rig maintenance, magiging concern mo yan kapag ka nagmimina ka for a couple of months na. Tapos, syempre, since electronics to, you run into issues. So, kailangan mong linisin. Minsan magloloko yung isang GPU, hindi mariread. So, kailangan mo mag-troubleshoot. Although, we do troubleshooting naman talaga remotely. And before talaga meron tayong technician na nakakapag-ikot-ikot, si Mel. Ngayon kasi bear market, so talagang barely operating lang tayo eh. More on ang focus ko ngayon is to serve yung mga clients ko, such as them, na mapanatili na working yung mga mining rigs nila. And dun nga lang, medyo hirap pa tayo right now kasi medyo busy. But anyways, going back, so yun, bago ka mag-start mag-crypto mining, kailangan, or makakatulong kapag ka talagang meron ka ng alam sa computers. Kasi for example, nasa Manila kasi ako eh. So kung gusto mo mag-maintain ng mga mining rig sa akin, it's either anlapit mo lang sa location ko para madaanan ka namin, or ipapadala mo yung rig. So, ipapalala move mo papunta sa location ko so I can do, the diagnostics, yung cleaning, di ba, ng GPU, repadding, and repaste ng thermal pads for the graphics card para lagi silang hindi nag-overheat yung memory kasi eventually yun yung masisira sa GPUs pagka malaging mainit. So, yun, kung malapit ka sa Manila, marami kaming, hindi lang naman siguro ako, pero alam ko meron din mga iba nagsa-service, nagki-clean for the mining rigs. Kapag wala ka sa Manila, nasa outskirts ka, or talagang malayo yung province mo, I really suggest na bago ka mag-start, kailangan alamin mo muna yung kung paano siya i-maintain, or more or less meron ka ng alam sa computers kasi mahirapan ka talaga. So yun yung number one, no? Expertise. Ang pangalawang magiging concern mo, kailangan mo ng spare parts. So for example, spare na cables pagka may nasunog, or yung mga riser, minsan yung terminal na port niyan nasisira, ganyan, or yung mismong riser na burnout, so kailangan mong palitan, server PSU, kailangan mo mag-change. Yun din yung isa mong concern. Although pwede mo naman ma-resolve yun kasi sa bagay, pwede ka na naman umorder sa Shopee or sa Facebook ng pyesa, pero paano kung hindi ka marunong gumawa, di ba? Or paano kung yung shop na kung saan mo dinadala yung mining rigs mo, hindi rin sila kompleto ng parts. Kasi sa akin, gano'n, na-experience ko. Talaga meron mga bumibili ng papakita ko lang yung bodega. Meron talaga mga kumukuha sa akin ng mga spare parts kasi hindi naman lahat ng miners nakapag-stock sila nung bull run ng mga spare parts. So, yun yung isa mo pang concern. So, I think mariresolve mo naman yan. Pwede kang mag-order through Shopee or Facebook. Search mo na lang or ililink ko na lang siguro sa profile ko. So, yun yung second, no? Spare parts. Tapos yung third is, meron ka bang oras mag-repair? So, if anything goes down, katulad nito, actually, ilang araw ko na ito tina-troubleshoot. Yung una, akala ko motherboard. Hindi pala. Akala ko power supply. Hindi pala. Risers, nagpalit na. Hindi pa rin. Ngayon, tinignan ko yung GPU, nilipat ko sa ibang mining rigs. So, may extra naman ako ng mga mining rigs. Gumana naman lahat, 10. So, okay. So, yung mga ganong diagnostics. Kaya, sometimes it takes days. Medyo hindi ko preferred yung pupunta lang ako sa inyo, tapos ayusin ko, tapos 1, 2, 3 hours, tapos na. Kasi, hindi ko masabi, baka mamaya may chance na pagkaalis ko, may issue pa rin. Dahil mabilisan nga lang di ba, yung repair. So, yun yung iniiwasan ko, mahahassle pa tayo parehas. Kaya, I suggest, either marunong ka mag-troubleshoot and may parts ka and may time ka, or talagang, meron kang trusted na malapit lang sa area mo na magbe-maintain ng mga rigs sa'yo. So, again, yun, yung expertise sa computers, spare parts, tapos yung time, and capital. So, katulad niyan, bear market tayo ngayon. So, mahina lang yung kita ng mining rigs. And actually, in other cases, katulad ko, sa commercial line ako yung meron ko commercial dito sa bagong lugar natin. Mas mahal yung kuryente ko, so lugi ka pa nga in a way. So paano hindi mo marirecommend mag-start? On the other hand, sobrang baba naman ng parts ngayon. So, for example, yung mga 3070 na to, nung kasagsagan, nasa hindi ko alam kung umabot ng 60,000 to per card. Or baka mga 40,000 lang yata, 40, 45. Pero alam ko, umabot yata to ng 60 kasi alam ko 60 megahash, 1,000 pesos per megahash more or less ang presyo ng GPU. So, yun yung naging presyo nito before. Ngayon, as used cards, dun sa mga nagbebenta sa marketplace,
makakakuha ka nito, I think nasa 15K lang. So 25% less yung cost mo for the card. So yun yung sinasabi ko na hindi ko talaga masabi o hindi ko ma-recommend kung kailan ka papasok kasi pwede kang pumasok, ang lakas nga ng kita, ang mahal naman ng pyesa. Pwede ka pumasok na sobrang baba ng cards pero wala namang margin. Tapos ang next na concern mo pa doon, kaya sinasabi ko kailangan mo lastly is capital kasi paano kung you will mine at a loss for a couple of months or maybe 1 year or maybe 1 to 2 years. So yun yung isa pang kailangan mo sa budget mo. Kaya nga always lagi ko nire-remind guys, you start small. Bakit? Kasi pag nag-start ka na mas maliit, more or less ma-encounter mo na yung mga yan, yung mga problem na yan. Kahit gano'n lang, kahit hindi naman siguro ganito kaliit na PC. yung PC mo talaga, yung normal na computer na full size, mas maganda para malamig. Pwede ka na mag-start mag-mining dyan. Kasi more or less, yung mga may encounter mo sa mining rig mo, yun din yung makuha mo kapag pa isa, dalawa, tatlong GPUs ka pa lang. Para nang sa ganun, may estimate mo na kung worth it ba talaga mag-expand ka, ganun. Tapos paano mag-troubleshoot, malalaman mo na yung mga basics. And lastly, kaya may part din sa akin na tingin ko, if you have the money to spare, it might make sense. Again, hindi absolute, hindi ko talaga openly sinasuggest na mag-start ka ngayon. It might make sense kung, for example, a couple of months from now, tumaas na ulit yung crypto, nag-bull run, di ba? Nag-ease in yung rate hikes ni Jerome Powell, di ba? Nag-ease in sila doon kasi mag-election sa US 2024. So baka mag-spike ulit yung mga crypto. So it might be possible na yung minina mo ngayon, yung earnings mo ngayon tumaas. Again, hindi natin masabi, di ba? Absolutely, hindi naman guaranteed yun. Pero yun yung nakikita ko scenario. For example, para sa akin, para mag-start ako, kahit mga isang GPU lang, 2 or 3, para lang aralin mo. Kasi once na nag-profitable yan guys, ayun na naman, mag-aagawan na naman tayo sa mining cards. As for me, may problem kasi ako sa linya ng kuryente right now. Ito lang yung talaga napaayos ko na magaganda yung linya ng kuryente. Pero everything else dun sa bahay, ito, pinagtatanggal ko ngayon connections. Kasi baka mag-overheat, masunog. Pero piniprepare ko na talaga lahat sa next na bull run. I think less than 1 year. Mga more or less mga 6 months ang tingin ko. 6 months to 9 months, ganyan. Tingin ko yun guys, hindi ko yun openly ina-endorse. Kaya ako, ready ko na yan, katulad yan. Isa sa inisip ko, ito yung gagawin kong mining room. So may exhaust naman ako doon, may malaking bintana. Pwede rin ako mag-exhaust overhead. Papakisamihan ko lang, tapos pahigop yung tawag dito, yung kuryente dyan. Ay, yung kuryente, yung tawag doon, yung hangin, tapos exhaust na lang sa taas. Malaki din yung property na kinuha ko. Isa talaga to sa sinecure ko. Kumbaga, binubuo ko na yung infrastructure para mag-start mag-mining. Tapos, worst case, kung talagang mainit or maskip, meron dito sa part na to. Wait lang. Medyo madilim. Next time siguro, ipapakita ko rin sa inyo tong likod na to. Para lang ako nagpo-vlog, no? Actually, medyo na-miss ko yung ganitong format, Wala nang edit. Dire-diretso post ko na kagad. Hanggang dun yun, guys, Yung property is more than 600 square meters. Napakalaki nun. Para, ito yung plano ko na ipagawang production area. So, pwede ko siguro tong lagyan ng pader, ganyan, tapos aircon, tapos dito mag-assemble ng mga rigs, dito mag-test out. Pwedeng yung isang portion dito na lang para mas malamig, hindi pumunta yung init sa loob ng bahay. So, yun guys. Siguro pag sa next videos ko papakita ko tong area na to. Medyo magulo lang talaga Ayan, kasi mga makatambak lang yung gamit. Hanggang doon siya guys, hanggang doon sa pinakadulo. So before, medyo nahihirapan tayo sa space. Kasi yung last na location ko, ano lang yan 45 square meters lang yata yun na up and down na bahay. Ito guys, 660 plus square meters. Napakalaki. Maglalagay siguro ako dito gusto kong puno ito ng mga puno kaya nagpa-plantito ako na. Eventually gusto ko dito may garden set. Tapos ito, dito pwede mag-park yung mga clients. Ganyan. Gusto yung mag-beer, ganyan. Itong pool, hindi ko alam, baka papatanggal yan. Pero gusto ko magkaroon ng place para makapagkwentuhan. Kasi last time talaga sobrang sikip dun sa location namin. Pag may bumibisitang kliyente, hindi na kami nakakapag-usap. So, yun. Meron din, guys, may space din doon sa pinakaharap para mag-park. Pero more or less parang gagawin ko lang to. Tambayan na lang din to. Itong area na to. Ayan. Hindi ko alam kung kita Medyo malaki din tong harap na to. So yun guys, pinapakita ko lang yung status right now. Kasi feeling ko, pag nag-bull run na naman, marami magsasabi na, oy, passive income, napakadali, tutulugan mo lang guys, mag-invest kayo sa akin. Ganun. Marami na yung time na yun, lalo na sa TikTok. So, it's not. Okay? Marami kang kailangan malaman and kailangan i-maintain sa mining. And in reality, hindi talaga lahat kumikita sa mining. Mining is not for everyone. Definitely no. But for some of us, lalo na yung mga matagal na nagmimina, hindi nag-quit, di ba? Are being strategic kung paano nila ina-approach to. Malaki talaga yung chance that you will get something from this. Ako, I've been telling my clients, personally, ang namina ko talaga is multiple 7 figures. Kasi talagang nasalo ko yung
bull run. Ang hindi ko lang nasalo sa bull run, kasi simula hanggang matapos yung Ethereum, nagmimina ako eh. Actually, a couple of months after ng Ethereum pa, nagmimina pa ako nun. Ang hindi ko lang na datnan is from July yata or August. Kasi December 2020 ako nagsimula. So, ganun katagal kami. Sinalo talaga namin yung kalakasan. So, if you're watching this and you're just planning pa na magsimula, so those are some of the things na I think you should consider first before starting. Well, paulit-ulit ko naman sinasabi yan. Pero in case you are already mining and you have these problems, so yun, gusto ko sabihin na pag may kailangan ka, message mo ako for maintenance of the rigs, but obviously, sobrang busy ko to cater to everyone. Pero siguro, try natin, especially kung medyo malapit-lapit lang naman. And cleaning lang naman, repad ng GPUs. Ganun. But thank you for watching, guys. That's it. I'll see you on the next video. Siguro sa next video, pag-uusapan natin yung performance ng mga mining cards, yung 4000 series. So, thanks for watching. Subscribe. John Mac here, and peace out.